Nagsisimula sa pamamagitan ng pagpapakilala sa ating bida, si Ryuto Kashima, isang introvert na batang lalaki na hindi napapansin sa kanyang paaralan. In love siya kay Runa Shirakawa, ang pinakasikat na babae sa klase niya, at alam niyang siya ang pinakagustong babae ng lahat ng lalaki sa paaralan. Ngunit nagbago ang lahat nang si Runa mismo ang lumapit sa kanya para humingi ng panulat. Natural, natulala siya at hindi nag-atubiling ipahiram sa kanya ang item. Habang isinusulat niya ang kanyang pangalan sa isang papel, hindi maiwasan ni Ryuto na isipin kung paano siya kinausap ng babaeng gusto niya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, at kahit alam niyang napakasosyal nito sa lahat, masaya siya, maaaring magkaroon ng kahit isang maikling pakikipag-ugnayan sa kanya. Maya-maya sa panahon ng recess, nakikipagkita ang ating bida sa kanyang mga kaibigan na sina Yusuke Chichi at Ren Nishina. Ang tatlo sa kanila ay nag-uusap tungkol sa kung paano ang kanilang mga marka ay hindi pinakamahusay, kaya nagpasya silang gumawa ng isang bagay na mag-uudyok sa kanila na mapabuti ang kanilang mga marka. Nakaisip sina Yusuke at Ren ng napakatalino na ideya na kung sino ang makakakuha ng matataas na grado ay magiging master ng iba, at bilang kinahinatnan, ang mga may mababang marka ay dapat sumunod sa mga utos ng nanalo, ngunit kapag ipinakita ni Ryuto ang kanyang mga marka, natutuwa sina Yusuke at Ren na makakita ng mas mataas na marka kaysa sa kanya. Sa kabutihang palad para kay Ryuto, nagpasya ang kanyang mga kaibigan na bigyan siya ng isang simpleng gawain, ipagtapat ang kanyang damdamin sa babaeng gusto niya. Natigilan ang bida sa itinanong sa kanya ng kanyang mga kaibigan, dahil ito ay isang bagay na hinding-hindi mo maglalakas loob na gawin, ngunit kailangan niyang gawin ito dahil nangako siya sa kanyang mga kaibigan at ayaw niyang pabayaan sila. Nag-iwan ng note si Ryuto sa locker ni Runa, at nang mahanap niya ito, nilapitan niya ito para magtanong tungkol sa layunin ng note. Dahil dito, sobrang kinakabahan si Ryuto, kaya hindi na siya makapagsalita ng maayos. Ngunit nang sa wakas ay hamupo na ang kanyang nerbiyos, nasasabi niya ang mga salitang gusto niyang sabihin sa kanya, I like you. Sa una ay nabigla si Runa sa kanyang pag-amin, ngunit di nagtagal, nagpakita siya ng pagpayag na magsimula ng isang relasyon sa kanya. Siya ay walang asawa at available, at hindi niya nakikitang hindi kasiya siya. Hinihiling niya sa kanya na ihatid siya pauwi upang simulan ng isang seryosong bagay. Labis na humanga si Ryuto, dahil hindi niya akalain na ang pinakasikat na babae sa paaralan ay papayag na lumabas kasama niya. At dahil ayaw niyang sayangin ang pagkakataong ito, nagpasya siyang ihatid siya pauwi. Sa pag-uwi, masaya ang bida na sa wakas ay makipag-date sa babaeng gusto niya, ngunit hindi niya maiwasang mag-overthink sa sitwasyon, nagtataka kung bakit pumayag itong lumabas kasama niya. Hindi mapatahimik ang kanyang isipan, diretso niyang tinanong si Runa kung bakit niya ito tinanggap na makipag-date dito kung hindi naman niya ito gaanong kilala. Sumagot siya na pumayag siya dahil akala niya ay matamis para sa isang tao na may kumpiyansa na magtapat ng kanilang nararamdaman at kahit hindi niya ito lubos na kilala, sigurado siyang habang patuloy ang kanilang pagsasama, mas makikilala niya ito ng mas malalim. Hindi lang tinanggap ni Runa na lumabas kasama si Ryuto dahil umamin ito, kundi dahil sa tingin niya ay kaakit-akit siya, dahil mayroon siyang mga pamantayan tulad ng hindi gusto ang pawisan o sobra sa timbang na mga lalaki. Idinagdag niya na siya ay 100% na tapat dahil sa lahat ng kanyang mga relasyon, siya ay palaging ang tapat, habang ang kanyang mga kasintahan ay naiinip sa kanya at iiwanan siya sa ilang sandali pagkatapos nilang magsimulang makipag-date. Nag-iiwan ito ng pag-aalinlangan sa aming anak, dahil, pagdating sa bahay ni Runa, inanyayahan niya ito sa kanyang silid, at sa kanyang malaking sorpresa, hindi siya nag-atubiling maghubad para maghanda na kunin. Sa harap nito, hindi maiwasang isipin ng lalaki na medyo deluded at inosente ang dalaga, dahil hindi niya kayang ibigay ang katawan niya sa kahit na sino sa unang araw ng ganoon lang. Sinabi niya sa kanya na ginagawa niya ito upang matugunan ang mga pangangailangan ng sinumang kasintahan niya, sa kasong ito siya. Ginagawa niya ito para hindi siya iwanan at pagtaksilan ng kanyang kasintahan, dahil iniisip niya na bilang isang babae, dapat niyang ibigay ang kanyang sarili sa kanyang kasintahan upang hindi siya gamitin ito, at sa gayon ay hindi niya pababayaan, o ipagkanulo siya. Hindi maiwasan ni Ryuto na isipin kung gaano karaming mga lalaki ang nagsamantala kay Runa para magkaroon ng ganoong kaisipan, at dahil hindi siya tulad ng mga lalaking iyon,
ipinaalam niya sa kanya na hindi na niya kailangang ibigay ang sarili sa kanya ng ganoon kabilis, dahil siya ay gustong magseryoso sa kanya, at wala siyang balak maghintay ng tamang oras para ibigay nito ang sarili sa kanya kapag gusto niya, hindi kapag gusto niya. Pagkatapos nito, humanga ang dalaga sa matinding sinseridad ng lalaki, at dahil hindi pa niya naranasan ang magkaroon ng ganoong tapat at mabait na nobyo tulad ni Ryuto, masaya siyang magkaroon ng boyfriend nito. Ipinapalam niya sa kanya na buong-buo siyang magtatalaga sa kanya kapag naramdaman niyang handa na siya at umiibig sa kanya. At mangyayari yun kapag hindi na siya tumutok sa hitsura nito at naging interesado na lang sa uri ng tao niya. Pagkasabi nito ay nagpaalam na siya sa mahal na kasintahan. Ang bida ay nagpaalam sa kanya, napakasaya, alam na nakamit niya ang imposible, nakikipag-date sa pinakasikat na babae sa paaralan. Bagamat higit pa sana ang kaligayahan niya kung tinanggap niya na handa itong ibigay ang sarili sa kanya sa unang araw, kahit alam niyang mali iyon. Sa isang bagong araw, si Runa ay dumating ng huli sa klase, at sa sandaling siya ay umupo sa kanyang upuan, binati niya ang pangunahing tauhan sa pamamagitan ng paghihip sa kanya ng isang halik mula sa malayo, na higit na nagpapasaya sa kanya. Nang maglaon, naramdaman ng bata na obligado na sabihin sa kanyang mga kaibigan na opisyal na niyang nililigawan si Runa. Nakikita ito ng kanyang mga kaibigan bilang isang masamang bagay para kay Ryuto, dahil alam nilang si Runa ang pinakasikat na babae sa paaralan, at dahil alam nila ang kanyang kasaysayan kasama ng mga lalaking tumugi sa kanya, naniniwala ang mga kaibigan ng pangunahing tauhan na siya ang manggaguna sa kanya, gagamitin siya, at sa huli ay iiwan kanya. Hindi iniisip ni Ryuto na ito ang kaso, dahil nakikita niya si Runa bilang isang simple at tapat na babae na hindi gagawa ng anumang bagay na saktan siya. Sina Yusuke at Ren ay hindi sumasang-ayon sa opinyon ng pangunahing tauhan, ngunit sinusuportahan pa rin nila siya at ipinapalam sa kanya na nandyan sila para sa kanya kapag siya ay nagdusa dahil kay Runa. Sa pagpapatuloy ng kanilang relasyon, hindi maiwasan ng batang lalaki na matakot sa lahat ng tao sa paaralan, dahil masama ang tingin nila sa kanya sa pakikasama sa pinakasikat na babae. Ang titig na higit na nakakatakot kay Ryuto ay ang matalik na kaibigan ni Runa, si Nikoro Yamana. Ang matinding titig ni Naduke at Nikoro, naramdaman ng pangunahing tauhan ang pangangailangan na makipag-usap ng pribado kay Runa. Sa pag-uusap na ito, hiniling niya sa kanya na maging mas mahinahon, dahil ayaw niyang malaman ng lahat na sila ay nagde-date. Sumang-ayon si Runa at ipinaalam sa kanya na ang tanging taong napag-usapan niya tungkol sa kanilang relasyon ay si Nikoro. Hindi ito alintana ni Ryuto, dahil sinabi rin niya ito sa kanyang mga kaibigan. Sa paglilinaw nito, iminungkahi ng batang lalaki sa babae na ilihim nila ang kanilang relasyon, kung saan ang mga oras na magkikita lang sila para sa isang date ay sa katapusan ng linggo. Pumayag siya, at noong Biyernes ng gabi, tinawagan niya ang bata sa pamamagitan ng isang video call para tanungin ito kung ano ang gagawin nila sa kanilang unang date. Iminumungkahi niya munang manood ng sine, ngunit dahil matagal na siyang hindi nanonood, iminumungkahi niya na gawin ang isang bagay na gusto niya, dahil gusto niyang mas makilala siya at linawin na gusto niya ng seryosong bagay sa kanya. Naantig ito kay Runa dahil walang lalaki ang nagtanong kung ano ang gusto niyang gawin sa isang date. Kaya naman sobrang saya ang nararamdaman niya sa pagkakaroon ng boyfriend na tulad ni Ryuto. Pagdating ng araw ng Sabado, hindi nag-atubili si Runa na dalhin ang bata sa mall para maging kasama niya sa mga tindahan ng damit. Sinubukan niya at bumili ng ilang mga damit, at sa pagtatapos ng date, ang dalawa ay sabay na nanananghalian. Hindi niya maiwasang mapansin na tila hindi interesado si Ryuto sa mga tindahan ng damit, kaya't tinanong niya ito kung masaya ba siya sa date. Siya ay tumugon na siya ay, ngunit Runa ay hindi naniniwala na ito. Sa harap nito, pakiramdam ng batang lalaki ay obligado na linawin na hindi siya nakatutok sa mga tindahan ng damit o sa mga damit kundi sa kanya dahil natutuwa siyang makita siyang masaya habang bumibili ng mga damit, at ipinaliwanag niya na kung nakikita siyang masaya ay nagpapasaya sa kanya. Ang mga salitang ito ay namumula kay Runa dahil wala pang lalaki ang nagsabi ng ganoong kat-aim sa kanya. Kinabukasan, nag-alala ang bida dahil hindi sinasagot ni Runa ang kanyang mga mensahe at ang masaklap pa noong Lunes sa paaralan, napansin niyang may kausap itong ibang lalaki, at pagdating sa bahay, hindi pa rin ito nagre-reply sa kanyang mga mensahe. Ito ang dahilan kung bakit siya nalulungkot dahil may kutob siya na gustong makipaghiwalay sa kanya ni Runa.
Bigla siyang nagpadala ng mensahe na humihiling sa kanya na makipagkita sa kanya sa parke malapit sa istasyon ng tren. Sumagot siya na papunta na siya, at pagdating niya, naghahanda siya para sa pinakamasama. Nakakagulat na hindi siya tinanggihan ng dalaga. Sa halip, binibigyan niya ito ng phone case na katulad ng sa kanya dahil gusto niyang may bahagi sa kanya. Natunaw ang puso ng pangunahing tauhan sa kilos na ito mula kay Runa, at pinasalamatan niya ito sa matamis na paraan na nakapagpaginhawa kay Runa, dahil naisip niyang hindi nito gustong tanggapin ang regalo nito. Ang unang ginawa ng bata nang matanggap niya ang regalo ni Runa ay ang tumahimik na may malamig at bakanting tingin sa kanyang mga mata. Ipinaliwanag ni Ryuto na ang kanyang unang reaksyon sa kanyang regalo ay dahil sa akala niya ay makikipaghiwalay na ito sa kanya, at ang pag-iisip na ito ay kasama niya mula nang siya ay tinanggihan ng kanyang kaklase na si Maria Cruz sa kanyang pagkabata. Nakakapagtaka, at nagkataon lang, ang babaeng ito ay lilito sa susunod na araw bilang bagong estudyante sa paaralan. Ang pagdating ni Maria sa paaralan ay nagulat sa pangunahing tauhan dahil naniniwala siyang magiging problema ang pagkakaroon ng dalawang babae na interesado siya sa parehong klase. Kaya naman nagpasya siyang ilayo si Maria hanggat maaari sa kanyang personal na espasyo, ngunit naging komplikado ito nang italaga ng guro si Maria sa upuan sa tabi niya. Kapag nakita niya ito ng harapan, nakikilala niya ito at hindi nag-atubiling sabihin dito na gusto niya itong makasama. Dito, tumugon si Ryuto na gusto rin niyang makasama siya, ngunit mula sa malayo. Nang maglaon, pagkatapos ng klase, hinarang ni Nikoro ang bata at inanyayahan siya sa kafe upang pag-usapan ang tungkol sa isang mahalagang bagay. Sa takot, tinanggap niya ang imbitasyon. Sa kafe, si Nikoro ay prangka kay Ryuto, at sinabi sa kanya na malapit na ang kaarawan ni Runa at inaasahan niyang bibigyan siya nito ng regalo dahil siya ang kanyang kasintahan. Walang ideya ang bida tungkol dito, na lubos na ikinagalit ni Nikoro, dahil sa tingin niya ay nakikipaglaro ang bata sa kanyang matalik na kaibigan. Pero ipinaalam niya dito na seryoso siya sa relasyon nila ni Runa, dahil gusto niyang mapasaya ito kahit anong mangyari. Kaya naman humihingi siya ng payo sa pagbibigay ng perpektong regalo para sa kanyang kaarawan. Nang marinig ito, nagpasya si Nikoro na magtiwala sa kanya sa unang pagkakataon at nagtakdang magrekomenda ng perpektong regalo para kay Runa. Habang nag-uusap ang dalawa, isang misteryosong tao ang nagpa-picture sa kanila at ipinadala ito sa group chat. Nang makita ito ni Runa, hindi siya nagdalawang isip na pag-alitan ang bata sa pakikipag-date sa kanyang matalik na kaibigan. Dito, ipinaliwanag ng batang lalaki na hindi ito isang date, ngunit isang pulong upang pag-usapan ang tungkol sa kanyang kaarawan dahil gusto niyang ipagdiwang ito sa isang espesyal na paraan. Ang paliwanag na ito ay nagbibigay katiyakan kay Runa, at nagpaalam siya kay Ryuto ng walang karagdagang issue. Sa kaarawan ni Runa, dinala siya ng batang lalaki sa Harajuku, isang lugar kung saan maraming tindahan ang nagbebenta ng bubble tea. Pinili niya ang lugar na ito dahil, salamat kay Nikoro, nalaman niyang mahilig pala si Runa sa bubble tea. Sa buong araw, bumisita ang mag-asawa sa ilang tindahan para maghanap ng perpektong bubble tea, at sa isang punto, sinubukan niya ang isa na, ayon sa kanya, ay ang perpektong tsaa. Ibinahagi ni Runa ang kanyang tsaa sa batang lalaki, at hindi niya maiwasang maging kasing pula ng isang kamatis kapag sinubukan niya ito bilang pag-inom mula sa parehong tasa ay itinuturing na isang hindi direktang halik. Pagkatapos nito, malapit nang matapos ang araw, at may inihayag si Ryuto na nakakahiya kay Runa. Ipinagtapat niya na bukod sa pamamasyal sa Harajuku, binalak niyang bilhan siya ng regalo para madagdagan ang kanyang kaarawan, ngunit hindi niya magawa dahil wala siyang sapat na pera. Nang marinig ito, sinabihan siya ni Runa na huwag mag-alala, dahil napaka-espesyal ng araw na ito para sa kanya. At walang batang lalaki ang gumawa ng ganoong haba upang pasayahin siya ng kasing saya niya. Kaya naman kontento na si Runa sa kanyang perpektong pisikal na regalo na siyang mapa na dala-dala ni Ryuto buong araw. Kinabukasan sa paaralan, natagpuan ng pangunahing tauhan ang kanyang sarili sa isang kompromiso at miislan na sitwasyon. Unti-unti siyang nilapitan ni Maria, gustong subukan ang isang bagay sa kanya habang pinagsisisihan niyang tinanggihan siya noong elementarya. Hindi niya talaga gustong tanggihan siya, takot lang siyang ma-in a relationship dahil hindi niya maintindihan kung paano sila nagtratrabaho. Ngayong alam na niya, gusto niyang subukan ito sa kanya.
Si Ryuto ay nagpupumilit sa loob ng kanyang damdamin, ngunit bilang isang tapat na batang lalaki, sinabi niya kay Maria na hindi siya maaaring makipag-date sa kanya dahil siya ay nasa isang relasyon. Nagulat si Maria at tinanong ang pangalan ng kanyang kapareha, ngunit tumanggi ang bata na ibigay ito, dahil napagkasundoan nila ni Runa na ilihim ang kanilang relasyon. Paglabas niya ng silid-aralan, nakita ni Ryuto si Runa na pumasok sa isang silid kasama ang isang blonde na batang lalaki. Nagpasya ang batang lalaki na tiktikan sila at nakita ang blonde na lalaki na umamin kay Runa. Iniisip ng bida na pagtataksilan siya ng kanyang kasintahan at magiging taksil, ngunit sa kanyang sorpresa, tinanggihan niya ang blonde na batang lalaki dahil nasa isang relasyon na ito. Pagkatapos ay tinanong ng blonde na lalaki si Runa para sa pangalan ng kanyang kasintahan, ngunit hindi niya ito ibinunyag, dahil ayaw niyang ilagay ang batang lalaki sa isang mahirap na posisyon. Natatawa ang blonde boy sa sitwasyon, sa pag-aakalang itinatago ni Runa ang pangalan ng kanyang nobyo dahil malamang ay talunan ito. Hindi siya papayagan ni Runa na pag-usapan ang tungkol kay Ryuto sa ganoong paraan, kaya ipinagtanggol niya ito. Sinabing walang talo ang kanyang nobyo at ang tanging dahilan kung bakit niya inililihim ang kanyang pangalan ay dahil hiniling nito sa kanya. Natulala ang bida dahil palagi niyang iniisip na ikinahihiya ni Runa ang pakikipag-date sa kanya. Kung sa totoo lang ay siya ang nahihiya na makipag-date kay Runa. Naunawaan ito sa ibang pagkakataon, nang sabihin sa kanya ni Maria ang ilang mga negatibong alingaw-ngaw tungkol kay Runa, tumanggi si Ruto na hayaan siyang magsalita tungkol sa kanyang kasintahan sa ganoong paraan. Kaya naman sa harap ng lahat, ibinunyag niya na siya ang nobyo ni Runa, na ikinagulat ng lahat. Walang naniniwala na si Ruto ang nobyo ni Runa. Kaya naman si Runa na mismo ang nagkumpirma sa lahat na nililigawan niya ito, at saka pa lang sila naniniwala sa mga salita ng ating bida. Lahat ng mga lalaki ay naiinggit kay Ruto, habang si Maria naman ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkalito at pagtataksil. Nagpasya siyang tumakbo palabas ng silid-aralan, at sinundan siya ng batang lalaki upang makipag-usap. Sinabi niya sa kanya na ayaw niyang magkaroon ng mga problema sa sinuman, kaya hiniling niya sa kanya na huminahon at huwag gawin ang kanyang relasyon bilang laban sa kanya. Bilang tugon, inihayag ni Maria na ang katotohanan na siya ay nakikipag-date kay Runa ay nakakaapekto sa kanya ng malalim dahil siya ay talagang kambal na kapatid ni Runa. Bilang kanyang kapatid, hindi niya intensyon na hayaang nakawin ni Runa ang kanyang mga gamit o tao, kasama na si Ruto. Hindi siya naniniwala sa sinabi ni Maria dahil mahirap para sa kanya na tanggapin na kapatid siya ni Runa. Bilang tugon, inamin ni Maria na sila ay kapatid sa ama, at sa kanyang pagkabata, labis siyang nagdusa dahil kay Runa. Si Maria ay palaging isang introvert na batang babae na patuloy na natatabunan ni Runa, na noon pa man ay isang masigla at extrovert na babae. Sa kabila ng pagsisikap na maging mas mabait sa iba, palaging mas pinipili ng mga tao si Runa kaysa sa kanya, na nagpagalit kay Maria na gumawa siya ng mga kakilakilabot na bagay. Sa kasong ito, ang pagkamuhi ni Maria kay Runa ay nagbunsod sa kanya na mag-imbento ng ilang tsismis tungkol sa kanyang pagkalat sa buong paaralan upang masira ang reputasyon ni Runa. Bilang tugon, sinabi ni Ruto kay Maria na ang mga tsismis na iyon ay hindi nakagawa ng anumang pinsala dahil alam niya kung anong uri ng tao si Runa. Hindi maaaring hayaan ng bata na si Maria ay magpatuloy sa pagkalat ng puot sa buong paaralan dahil kung gagawin niya ito, siya ay magiging kalaban at magiging bitter. Kaya naman pinayuhan niya ito na maging sarili na lang at huwag lumaban kay Runa o sa sinumang babae, dahil sa kalaunan ay mahahanap niya ang kanyang ideal na lalaki nang hindi na kailangang magkalat ng tsismis o gumawa ng mga nakakapinsalang bagay. Ang mga salitang ito ay nananatili kay Maria, ngunit hindi maiwasang makaramdam ng sama ng loob dahil ang kanyang puot ay naging kanyang pinakamasamang pagnanakaw. Kabalintunaan, hindi lang siya nakaramdam ng sama ng loob dito, kundi dahil din sa hindi nawala ang nararamdaman niya para kay Ryuto. Sa isang bagong araw ng pasukan, inaasahan ng bida na tutuksuhin siya ng iba pang mga mag-aaral dahil sa pag-amin na nililigawan niya si Runa, ngunit sa kanyang pagtataka, walang nang aabala sa kanya at ang lahat ay nananatiling pareho. Pagkatapos ng klase, may mini-date ang dalawa kung saan pinag-uusapan nila ang kanilang mga libangan. Binanggit ng bata na ang tanging libangan niya ay manood ng mga video ng isang kilalang gamer na nagngangalang KN. Nasa sabik na si Ryuto na pinag-uusapan ang KN.
Na iniwan nitong ganap na nakatulala si Runa dahil hindi pa niya ito nakitang nagsasalita ng ganoon kalakas at sa ganoong pagnanasa. Dahil dito, sinabi niya sa kanya na gusto niyang mas makilala siya, at kung ano ang mas mahusay na paraan upang gawin iyon kaysa sa panunood ng canon video ng magkasama. Gusto niyang subukang halikan ito sa labi, ngunit dahil hindi niya alam kung paano gagawin ang hakbang na iyon, humingi siya ng tulong sa mga kaibigan. Sa kasamaang palad, sina Yusuke at Ren ay walang karanasan na maging malapit sa mga babae, kaya sila ay ganap na nagyelo sa paghingi ng tulong ni Ryuto. Kinabukasan, nagpa siya ang bata na anyayahan si Runa na manalo sa isang parke para sa isang date. Pinili niya ang lugar na ito dahil naiisip niyang mahahawakan niya ang kamay nito kapag napadpad siya sa pier ng park kung nagkataon lang. Kabalintunaan, kapag dumating ang araw ng petsa, si Runa ay natitisad tulad ng naisip ng pangunahing tauhan, ngunit sa kanyang malas, hindi siya nahulog sa lupa. Sa halip, nanatili siyang nakatayo at sumakay sa isa sa mga bangka ng parke. Dahil dito ay nasaroon ng loob ang bata dahil ang pagkakataong hawakan ang kamay ni Runa ay dumulas. Dahil dito, hindi maiwasan ni Ryuto na magmukhang seryoso at malungkot sa harap ni Runa, at nang mapansin niya ito, tinanong niya ito kung may problema. Nagsisinungaling siya at sinabing walang mali. Sinabi niya sa kanya na ang totoong nangyayari ay talagang gusto niyang sumakay muli sa bangka. Siya ay nasasabik, at sumang-ayon, at sa bagong pagtatangka na hawakan ng ating bida ang kamay ng kanyang babae, nagtagumpay siya at higit siyang natutuwa sa kanyang kilos. Ibinunyag niya sa kanya na matagal na niyang gustong hawakan ang kamay nito at nagulat siya na gusto niyang gawin din iyon. Bilang resulta nito, hindi siya nag-atubiling bigyan siya ng isang mapusok na halik, dahil hindi lang niya gustong hawakan ang kamay nito mula ngayon, ngunit gusto rin niyang dalhin ang mga bagay-bagay ng pisikal sa kanya. Sa ganitong paraan, tinapos ng dalawa ang date na magkahawak kamay na naglalakad pauwi, bagay na para sa bata ay wagas na kaligayahan dahil hindi lang niya nakuhang hawakan ang kamay ni Runa, ngunit nagawa rin niyang halikan ito. Sa isang bagong araw, ang ating bida ay nangangako na magbigay ng mga aralin sa Ingles kay Runa dahil mababa ang kanyang mga marka sa paksang iyon. Salamat sa tulong ng batang lalaki, si Runa ay nakakuha ng mas mahusay na mga marka sa Ingles, at dahil dito, masisiyahan siya sa bakasyon sa tag-araw kasama si Ryuto. Si Maria naman ay hindi maiwasang mainggit kay Runa kaya naman hindi siya nagdalawang isip na hilingin sa bata na bigyan din siya ng English lessons. Bilang tugon, tumanggi ang bata. Sinabing tinuturuan lamang niya ang kanyang kasintahan. Iminungkahi rin niya na maaaring turuan siya ng kanyang mga kaibigan ng Ingles, ngunit ayaw ni Maria ng kanilang tulong. Gusto niya kay Ryuto, hinihingi niya ang kanyang numero, at binigay ito ng batang lalaki bilang kagandahang loob, kahit na wala itong planong mag-message sa kanya. Kinabukasan, nagtungo sina Ryuto at Runa sa dalampasigan para magsaya sa katapusan ng linggo ng magkasama. Masaya silang nagsasaya sa araw, naglalaro sa dagat, kumakain at nag-e-enjoy sa piling ng isa't isa. Sa isang punto, pinuri ng bata si Runa sa kanyang swimsuit, na nagpapasaya sa kanya. Natutuwa siyang nagustuhan niya ito dahil, parang baliw, ginugol niya ang buong hapon kasama si Nickel na pumili ng perpektong swimsuit para sa okasyon. Bukod pa riyan, pininturahan din ni Nickel ang kanyang mga kuko sa mga kulay na akmang-akma sa swimsuit. Habang nagpatuloy si Runa sa pagsasalita, biglang kumulimlim ang langit at isang malaking bagyo ang hamampas. Dahil dito, napipilitang umupa ng kwarto ang ating mga bida para magpalipas ng gabi. Ang nakakatuwang bagay ay ang batang lalaki ay talagang kinakabahan, alam na kakailanganin niyang makisama sa isang silid kasama ang kanyang kasintahan, at iniisip na ngayong gabi, mas magiging malapit siya kay Runa kaysa dati, nagsimula siyang mag-ehersisyo. Nang makita niya ito, humanga siya dahil hindi niya alam na mahilig mag-ehersisyo si Ryuto. Hiniling niya na makita ang kanyang katawan, at hindi siya komportable, kaya nagpa siyang maligo sa mga hot spring. Pagkatapos nito ay naghanda na ang dalawa para matulog. Magkatabi ang kanilang mga higaan, na nagpapahirap sa bida na makatulog, alam na nasa tabi niya ang gruel ng panaginip. Napansin ni Runa na hindi siya makatulog, kaya nag-propose siya ng isang bagay na mas malapit. Iminungkahi niya ito dahil, mula nang halikan niya ito habang papunta sa isang nakapark na bangka, hindi niya napigil ang maramdaman ang pangangailangan na mapalapit sa kanya. Ayaw niyang paghintayin siya ng matagal para halikan o gawin pa.
Bilang tugon, sinabi ni Ryuto sa kanya na hindi siya tututol sa paghihintay hanggat kinakailangan para sa kanya na maging handa sa susunod na hakbang sa pisikal dahil ang kanyang pagmamahal para sa kanya ay napakalaki na wala siyang pakialam sa oras. Naantig siya sa mga salita nito at pumayag na maghintay ng tamang sandali para gawin ang susunod na hakbang, bagamat sa sandaling ito nararamdaman niya ang pangangailangan para sa ilang malapit, kaya humingi siya ng yakap kay Ryuto at hindi ito nag-atubiling bigyan siya nito. Sa ganitong paraan, ibinabahagi nila ang kanilang unang yakap, at habang pareho silang nakakaramdam ng matinding ginhawa sa pagiging malapit sa isa't isa, nakatulog silang magkahawak kamay. Kinabukasan, inihatid ng pangunahing tauhan si Runa pauwi at pagkatapos ay nagmamadaling umuwi ng mabilis hanggat hindi siya nakatulog noong nakaraang gabi. Bigla siyang hinarang ni Nikoro para magseryoso. Alam niya ang relasyon nito sa kanyang matalik na kaibigan, at iyon ang dahilan kung bakit inihayag niya ang isang bagay na mahalaga sa kanya. Sinabi niya sa kanya na si Runa ay nahuli sa isang sumpa na tinatawag na 2-month curse, kung saan palagi siyang iniiwan o pinagtaksilan ng kanyang mga dating nobyo pagkatapos ng 2 buwan. Dahil dito, naging paranoid si Runa at hindi naniniwala na makakasama niya ang 2 buwan kasama ang sinumang lalaki. Matapos ibunyag ito, seryosong tinanong ni Nikoro si Ryuto kung plano niyang ipagkanulo o talikuran si Runa. Bilang tugon, matatag na tumanggi ang bata dahil seryoso siya kay Runa, at walang paraan na ipagkanulo o iiwan niya ito dahil mahalaga ito sa kanya. Ang mga salitang ito ay lubos na nagbibigay ng katiyakan kay Nikoro, kaya't binago niya ang tingin nito sa kanya. Maya-maya, nakatanggap si Ryuto ng tawag mula kay Maria, at nang sumagot siya, nagulat siya nang marinig ang boses ni Runa. Si Maria pala ay nagpapanggap na si Runa. Sa tawag, hiniling ni Maria ang pangunahing tauhan na pumunta sa paaralan dahil kailangan niya itong makausap ng madalian. Pagdating niya sa paaralan, nakita niya si Maria na nakadamit bilang Runa, ngunit hindi niya napansin ang pagkakaiba, kaya naniniwala siyang si Runa iyon. Hiniling ni Maria sa bata na pisikal na gawin ang susunod na hakbang, na ikinagulat niya dahil noong nakaraang gabi, sinabi sa kanya ni Runa na maghihintay siya ng tamang sandali para gawin iyon. Dahil ang lalaki ay naniniwala na ang babae sa kanyang harapan ay si Runa, siya ay nagpasya na tanggapin ang kanyang kahilingan at sumang-ayon sa malapit na pisikal na pakikipag-ugnay na gusto niya ng labis. Nang lapitan at yakapin siya nito, napagtanto ni Ryuto na ang yakap na ito ay hindi katulad ng ibinigay sa kanya ni Runa noong nakaraang gabi, at salamat dito, napagtanto niyang hindi niya kasintahan ang babaeng nasa harapan niya. Sa pagsusuri sa sitwasyon, nalaman ng batang lalaki na ang babaeng ito ay si Maria, at upang linawin ang buong problema, tinanong niya ito kung bakit siya nagbihis bilang Runa. Sinagot ni Maria na ginawa niya ito dahil gusto niyang maging malapit sa kanya, dahil mahal niya ito. Handa siyang gawin ang lahat para makuha ang atensyon nito, maging ang pagbibihis ng kanyang kambal na kapatid. Hindi maintindihan ni Ryuto kung paano napunta si Maria sa ganoong sukdulan, at ito ay nang ipaliwanag ng dalaga na ginawa niya ang lahat ng ito dahil hindi niya ito maalis sa isip at puso niya. Gusto niyang baguhin ito ang sarili dahil napakalakas ng pagmamahal niya kaya hindi niya kayang makita itong may kasamang iba. Matapos ipagtapat ang kanyang nararamdaman, napaiyak si Maria nang hindi mapigilan, alam niyang hinding-hindi siya lalabas ni Ryuto. Kinabukasan sa paaralan, ang larawan ni Maria at Ryuto na magkasama ay nagdudulot ng kontrobersya sa klase ng lalaki, na nagpinta sa kanya bilang isang manloloko sa harap ng lahat ng kanyang mga kaklase. Naniniwala ang bida na si Maria ang kumuha ng litrato, kaya hinarap niya ito ng harapan. Nilinaw niya na hindi niya kinunan ang larawan, dahil una, hindi niya ito magagawa habang nakatayo sa tabi nito. Pangalawa, kahit na kaya niya, hindi na niya gagawin pagkatapos niyang i-reject. Ang paliwanag na ito ay medyo gumaan ang loob ng bata, ngunit kailangan pa rin niyang malaman kung sino ang may pananagutan sa larawan. Sa kasamaang palad para kay Ryuto, nakita siya ni Runa na umalis kasama si Maria, at dahil alam niya ang larawan at ang tsismis na kumakalat sa buong paaralan tungkol sa pagtataksil ng batang lalaki, hindi niya maiwasang umiyak matapos makita sa kanyang sariling mga mata na may tinatago si Ryuto kasama niya. Maria, si Runa ay tumakbo ng wasak, at nang sinubukan niyang sundan siya, sinampal siya ni Nikoro, na ipinaunawa sa kanya na ayaw na ni Runa na may gawin pa sa kanya. Dumaan ang mga araw, at tila natapos na ang relasyon ni Ryuto at Runa,
dahil hindi ito tumutugon sa alinman sa mga mensahe nito. Ang masaklap pa nito, pinadalhan siya ng mga kaibigan ng bida ng larawan ni Runa na naghohoving sa isang matandang lalaki at binalaan siya na niloloko siya ng dalaga. Ito ang nagbibigay ng lakas ng loob kay Ryuto na linawin ang mga bagay-bagay kay Runa. Kapag binisita niya ang lugar sa larawan na tinatawag na Luna Marine, nakita niya ang matandang lalaki mula sa larawan, at nang baguhan siya ng huli, lumapit siya upang magpakilala. Binigyan siya ng lalaki ng business card na may nakasulat na pangalan, Mao Kuros, na walang iba kundi ang tiyuhin ni Runa. Dahil dito, lubos na napanatag si Ryuto, alam niyang hindi siya niloko ni Runa noong panahong magkahiwalay sila. Nilapitan ng bata si Runa upang ayusin ang mga bagay-bagay, ipinaliwanag na hindi siya kailanman nagkaroon ng anumang masamang intensyon kay Maria dahil ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan. Inaaliw lang siya nito matapos siyang tanggihan. Bilang tugon, pinaniwalaan siya ni Runa ng walang pag-aalinlangan, dahil alam niyang hindi katulad ng ibang mga lalaki si Ryuto. Sa partikular na kaso na ito, natutuwa siyang naroon siya para aliwin si Maria, dahil kapatid niya ito. Salamat sa pag-uusap na ito, lubos na gamaan ang pakiramdam ng bida pagkatapos ng 1 minuto sa kanyang relasyon kay Runa, ngunit mayroon pa ring isang bagay na hindi sama-sama. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi ito tumugon sa alinman sa mga mensaheng ipinadala niya sa panahong ito, at sa pag-aakalang ito ay dahil sa galit nito sa kanya ay tinanong niya ito. Sumagot siya na hindi siya nagre-reply dahil nasira ang phone niya noong araw na nakita niya itong kasama si Maria, at ngayon lang niya ito naayos. Dahil dito ay wala na siya sa pakikipag-ugnayan sa kanya, ngunit ngayong kasama na niya ito sa personal, hindi siya nagdalawang isip na hawakan ang kamay nito at ipaalam sa kanya na may mag-asawa pa rin sa kabila ng lahat. Nang maglaon, dinala ng babae si Ryuto sa kanyang bahay at nagmungkahi ng kakaiba. Iminungkahi niya na manatili siya roon para sa buong tag-araw upang maaari silang magpalipas ng bakasyon sa tag-araw ng magkasama, pagkatapos na pag-isipan ito ng higit sa 1 beses, tinanggap ng bata. Sa ganitong paraan, magkasamang nagbakasyon sina Ryuto at Runa sa pagtatrabaho sa tindahan ng kanyang tiyuhin, na walang iba kundi si Luna Marine. Sa panahon ng mga pahinga, ang pangunahing tauhan ay tumatagal ng oras upang abutin ang kanyang pag-aaral dahil gusto niyang mag-aral ng mabuti upang makapasok sa isang magandang unibersidad. Nakuha nito ang atensyon ni Runa dahil naniniwala siyang siya ang magiging pinakamatalinong kasintahan na naranasan niya. Kabaligtaran sa kanya, wala siyang motibasyon na pumasok sa isang unibersidad, dahil ang kanyang pinakamalaking hiling ay ang mahanap ang perpektong lalaki na makakasama niya sa pamilya, at dahil natagpuan na niya ito, pakiramdam niya ay nanalo siya sa laro ng buhay. Nang marinig ito, nakaramdam si Ryuto ng kasiyahan at kaba, dahil hindi niya akalain na mamahalin siya ng husto ni Runa na nakikita na niya ito bilang kanyang magiging asawa. Dahil dito, hindi siya nag-atubiling mag-aral ng may higit na dedikasyon. Alam niyang sa hinaharap, magkakaroon siya ng asawa at mga anak na susuportahan. Kabalintunaan, ang hinaharap na ito ay mas malapit kaysa sa iniisip niya, tulad ng sa susunod, magkasama silang naghahanda ng hapunan ni Runa, at hindi niya maiwasang isipin na mukha silang mag-asawa, bagay na lalong nagpakaba sa bata. Gayunpaman, natutuwa siyang ganito ang iniisip ni Runa, dahil tinitiyak nito sa kanya na ang kanilang relasyon ay magtatagal, kung hindi man walang hanggan. Sa isa pang eksena, makikita natin ang ina ni Maria na nag-abiso sa kanya na inimbitahan silang dalawa ni Seo, ang lola ni Runa, na magbakasyon sa kanyang bahay. Sinabi sa kanila ni Seo na maaari silang manatili sa kanyang bahay para sa bakasyon dahil lumaki ang pamilya dahil sa pagbisita ni Runa at Ryuto. Nang marinig ito, nakaramdam si Maria ng mabigat na bigat sa kanyang puso at dahil ayaw niyang makasama ang kanyang kapatid na babae at ang lalaking gusto niya, nagpasya siyang tanggihan ang imbitasyon ni Seo. Nang ipaalam ito ni Seo kay Runa, nalungkot siya dahil matagal na niyang hindi nakikita si Maria at umaasa siyang makita siya kahit man lang sa bakasyon na ito, dahil gusto niyang maresolba ang mga isyu sa kanya. Simula pa noong maliit sila, magkaiba na silang dalawa, pero hindi naging hadlang iyon para magkaayos sila. Gayunpaman, mula nang lumipat si Maria sa paaralan ni Runa, hindi siya nakilala ng huli sa simula, at nang makilala niya ito, ayaw ni Maria ng anumang pakikipag-ugnay sa kanya. Dahil dito, sinabi ni Runa kay Ryuto na magsisikap siyang makipagkasundo kay Maria, simula sa paglapit sa kanya hindi bilang isang kapatid,
kundi bilang isang kaibigan. Pagkatapos, biglang dumating si Mao upang ibigay kay Runa ang kanyang cellphone, na ngayon ay naayos na. Tuwang-tuwa ang dalaga tungkol dito, at ang una niyang ginagawa ay tingnan ang mga mensahe ng kanyang kaibigan. Pagkatapos nito, nagsimula siyang mag-record ng mga maiikling video kasama ang kanyang kasintahan upang makasabay sa mga uso sa internet. Sa isang bagong araw, binayaran ni Mao si Ryuto para sa kanyang trabaho sa tindahan ng Luna Marines. Noong una, ayaw tanggapin ng bata ang pera mula kay Mao, dahil nagtrabaho siya ng walang hinihintay na kapalit, ngunit pinilit siya ni Mao na kunin ito. Pinayuhan siya na magagamit niya ito para bumili ng regalo kay Runa ngayong gabi sa Summer Festival, dahil magse-celebrate sila ng 2 months of dating. Sa pag-iisip na ito, naghahanap ang bata sa lahat ng dako ng perpektong regalo para kay Runa sa espesyal na araw na ito ngunit wala siyang mahanap. Kabalintunaan, si Runa ang nagsorpresa sa bata sa pamamagitan ng pagsusuot ng yukata, na nag-iiwan sa kanya ng higit na humanga at nasa sabik. Kapag sumapit ang gabi, dumadalo ang mag-asawa sa Summer Festival at masayang naglalaro ng mga festival games at kumakain ng caramel apples. Para kay Ryuto, lahat ng ito ay bago, at natutuwa siyang makaranas ng mga bagong bagay kasama ang kanyang kasintahan. Lungkot naman si Runa dahil hindi niya maskan ang katotohanang wala sa mga ito ang bago sa kanya, dahil nagawa na niya ang lahat ng ito sa kanyang mga ex. Dahil dito, ang batang babae ay nagsimulang umiyak ng hindi mapigilan, na nagnanais na mawala ang kanyang memorya upang makaranas ng mga bagong bagay kasama si Ryuto. Bilang tugon, hindi nag-alinlangan ang bata na pakalmayan siya, sinabi sa kanya na wala siyang pakialam kung nakagawa na siya ng ganitong mga outing kasama ang kanyang mga ex. Ang mahalaga sa kanya ay masaya siyang kasama siya habang magkasama sila, saan man sila magpunta o kung ano ang ginagawa nila. Upang higit na aliwin siya, ipinaalala ni Ryuto sa kanya na hindi niya nakalimutan na ngayong araw ay 2 buwan na silang nagde-date, at gaya ng tradisyon, may utang siyang regalo sa kanya. Binigyan siya ng batang lalaki ng isang moonstone na singsing, na labis na nagpasaya kay Runa dahil ito ay isang matamis na kilos na naaalala ng kanyang kasintahan kung gaano niya kamahal ang mga ganitong uri ng mga regalo. Matapos maisuot sa kanya ang singsing, nagsimulang lumitaw ang mga paputok sa kanilang harapan, at sa magandang tanawin, napakasaya ni Runa na hindi siya nagdalawang isip na sabihin, I love you kay Ryuto. Bilang tugon, sinabi ng batang lalaki, I love you too, at sa matinding mood sa pagitan nila, nauwi sila sa isang matamis at mapusok na halik. Sa isang bagong araw sa paaralan, sinubukan ni Runa na simulan ang kanyang plano na kaibiganin si Maria. Sa kasamaang palad, ang huli ay hindi nagpapakita ng interes sa pagnanais na maging malapit sa kanyang kapatid na babae. Nang mapansin ito ni Ryuto, hindi siya nagdalawang isip na humingi ng kaunting pabor sa kanyang mga kaibigan upang pasayahin si Runa matapos tanggihan ni Maria. Hiniling ng bida sa kanyang mga kaibigan na samahan siya ngayong Sabado para sa isang masayang araw kasama si Runa at ang kanyang mga kaibigan. Bagamat sa simula ay nalilito ang mga lalaki, sa kalaunan ay tinanggap nila ang imbitasyon ng batang lalaki. Kaya noong Sabado, nakipagkita sina Ryuto, Yusuke, at Ren kina Runa, Nikoro, at isang bagong babae, si Akari, na isa pa sa mga kaibigan ni Runa. Mukhang interesado si Akari kay Ren, habang nilapitan siya nito pagkatapos na makilala siya bilang isang kaklase noong nakaraang taon. Bumalik sa pangunahing kaganapan, ang grupo ng mga kaibigan ay dumiretso sa punto at nagpasya na maghanda para sa isang tunay na buhay na digmaang armas, malinaw naman na may mga pekeng armas. Kapag nagsimula na ang laro, ang unang matatanggal ay si Ren, na sinundan ni Yusuke at Akari, at sa wakas, ang ating bida, na nagsakripisyo ng sarili para iligtas si Runa. Siya at si Nikoro na lang ang natitirang nakatayo, kaya dapat silang magkaharap sa one-on-one duel. Sa showdown na ito, nanalo si Runa dahil naubusan ng amo si Nikoro habang sinusubukang talunin ang kanyang matalik na kaibigan. Hindi lang ito ang problema ni Nikoro. Napansin din niya na nakaharang ang kanyang mga kuko nang hilahin ang gatilyo. Kaya pinutol niya ang mga ito at sinubukang hilahin muli ang gatilyo sa isang rematch. Natural, si Nikoro ngayon ang lumalabas bilang panalo dahil walang makakapantay sa kanyang mahusay na diskarte at kapangyarihan. Nang maglaon, ang grupo ng magkakaibigan ay nagpapahinga mula sa laro ng baril upang uminom ng malamig na inumin sa isang kafe.
Bilang karagdagan sa pagpapahinga, ang grupo ay nagsimulang mag-usap tungkol sa kanilang mga hilig. Pinag-uusapan ni Yusuke ang tungkol sa larong baril dahil napakahilig niya sa mundo ng mga laro ng baril. Pagkatapos nito, naramdaman ni Ryuto na si Yusuke ay nag-overboard sa pakikipag-usap tungkol sa kanyang mga interes, sa pag-aakalang nakita niya bilang isang total geek sa harap ng mga babae. Sa gulat ng ating boy, ang mga babae ay mga geeks din. Si Akari ay isang napakalaking tagahanga ng isang K-pop group at dahil gusto niya talaga ang banda na tinatawag na Vanilla Voice, nagsimula siyang magsalita ng madamdamin tungkol sa mga ito na ganap na nakakuha ng atensyon ng bata, lalo na kay Yusuke. Si Nikoro naman ay mahilig sa kuko at dahil gusto niyang maging manicurist paglaki niya, mahaba-haba niyang sinasabi ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mundo ng kuko at sa iba't ibang estilo nito. Ang tanging hindi isang geek tungkol sa anumang bagay ay si Runa dahil wala siyang partikular na interes o hilig na nagpapabaliw sa kanya. Bilang tugon dito, ipinaalala ni Nikoro sa kanya na siya ay may pagkahilig sa isang bagay o sa halip para sa isang tao, si Ryuto. Nang marinig ito, namula si Runa, alam niyang tama ang kanyang kaibigan. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap na ito, nagpaalam sina Nikoro at Akari sa lahat at pagkatapos ay umalis na rin sina Yusuke at Ren. Sa pagtatapos ng araw, naiwan ang ating mga bida at dahil ayaw nilang sayangin ang sandaling ito na magkasama, nagpasya silang magkaroon ng impromptu date. Habang nagde-date, sumasakay sila sa Ferris wheel at habang hinahangaan nila ang magandang tanawin mula sa itaas, palapit sila sa isa't isa at naghahalikan. Pagkatapos nito, ipinagtapat ni Runa kay Ryuto na baliw siya sa kanya at wala siyang balak na iwan siya, dahil nakikita na niya ang sarili na magkaroon ng pamilya sa kanya. Ito ay lubos na nagpapasaya sa bata, at dahil ganoon din ang nararamdaman nito para sa kanya, nagpasya siyang magsumikap sa pag-aaral upang siya ay makapasok sa unibersidad at maging isang mabuting ama at asawa para kay Runa. Sa kasamaang palad, magiging komplikado ang mga bagay para sa kanya, dahil nagkataon lang, nagpasya si Maria na dumalo sa parehong English Academy bilang ang bata. Dahil dito, hindi siya nagdalawang isip na magtago para iwasan siya, at nang makalusot siya sa labasan, naharang siya ng isang kaklase mula sa akademya. Ang kanyang kaklase ay si Shubu Sekiya, na matagal nang nag-aaral sa English Academy, at nang makita niya si Ryuto na tumatakbo palayo sa bagong estudyante, si Maria, humingi siya ng paliwanag. Ipinaliwanag ng bida na si Maria ay isang batang babae na baliw sa kanya, at dahil mayroon na siyang kasintahan na ipinangako niyang hindi makikipag-ugnayan kay Maria, tinutupad niya ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanya. Naiintindihan ni Shubo ang sitwasyon ng bata at nakiramay sa kanya, kahit na nag-aalok na tulungan siyang magtago mula kay Maria sa paparating na mga klase sa akademya. Sa isang bagong araw, hinihiling ng mataas na paaralan ng mga mag-aaral na magboluntaryo upang tumulong sa paghahanda para sa pagdiriwang ng kultura ngayong taon. Mukhang walang interesadong tumulong, maliban kay Maria. Nang magboluntaryo siyang tumulong sa paghahanda para sa pagdiriwang, ganoon din ang ginawa ni Runa, dahil natagpuan niya ang perpektong dahilan para mapalapit kay Maria at maging kaibigan niya. Bilang karagdagan kay Runa, sumali din si Akari sa koponan, dahil gusto niyang tumulong sa paghahanda para sa pagdiriwang ng kultura. Iginiit ni Akari na sumali si Nikoro, ngunit ayaw at ayaw niya. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya si Ryuto na sumali sa lugar ni Nikoro, at upang maiwasan ang pagiging nag-iisang lalaki sa grupo, pinilit niya si Yusuke na sumali din, dahil ito ay makakatulong sa kanya na mapalapit kay Akari. Makalipas ang ilang sandali, batay sa mga mag-aaral na napili upang ayusin ang pagdiriwang ng kultura, dalawang grupo ang nabuo. Ang una ay binubuo ni na Yusuke at Akari, at ang pangalawa ay sina Maria, Runa, at ang ating bida. Hindi maiwasan ang huli na dalawa ang hindi komportable na nasa iisang grupo. Upang subukan at maputol ang tensyon, tinanong ni Runa si Maria tungkol sa kanyang mga interes at hilig. Sumagot si Maria na mahilig siyang manood ng mga video ng mga gamer at streamer. Sa pag-iisip nito, sa tingin ni Runa ay alam niya ang paksa, kaya't nagkwento siya tungkol sa mga video na gusto niya, ngunit tinatuboy lang nito si Maria dahil hindi siya pamilyar sa mga video na sinasabi ni Runa. Kaya naman pumasok si Ryuto para pag-usapan ang kanyang paboritong gamer, si KN. Nakakagulat, kilala ni Maria ang gamer na ito at pinapanood niya ang kanyang mga video.
Nagbibigay ito ng pagkakataon sa pangunahing tauhan na matuto pa tungkol kay Maria at mapalapit sa kanya. Nang mapansin ito ni Runa, nagpasya si Ryuto na umatras, na pagtantong nadala siya sa pakikipag-usap kay Maria. Kinabukasan, nananatiling pareho sina Runa at Maria, bawat isa ay nagdadala ng iba't ibang disenyo ng flyer para sa cultural festival, at dahil hindi sila makapagpasya kung alin ang mas mabuti, iniiwan nila ang pangwakas na desisyon kay Ryuto. Sa tingin ng bata ay mas maganda ang flyer ni Maria, ngunit ayaw niyang masaktan ang damdamin ng kanyang kasintahan, hindi niya pinipili ang alinman sa flyer. Dahil dito, naisip ni Ryuto na hinding-hindi magkakasundo sina Maria at Runa, ngunit nagbago ang pananaw na ito pagkaraan ng ilang oras nang makasalubong niya si Maria habang pauwi. Sa kanyang pag-uusap, inihayag ni Maria na ang pangunahing paglipat sa paaralan sa unang lugar ay upang sorpresahin si Runa, dahil alam niyang ang kanyang kapatid ay mahilig sa mga sorpresa. Pinagsisisihan ni Maria ang hindi magandang pakikitungo kay Runa sa lahat ng oras na ito at umaasa na makipagkasundo siya sa kanya sa lalong madaling panahon, dahil tuluyan na niyang nalampasan ang kanyang nararamdaman para kay Ryuto. Dahil dito, naiintindihan ni Ryuto na ang magkapatid na babae ay may parehong pagnanais na muling magsama-sama tulad noong sila ay mas bata pa, ngunit hindi sila nang ahas na gawin ang unang hakbang. Habang sinusubukan ni Runa na mapalapit kay Maria sa mga walang katuturang tanong sa pagtatangkang kaibiganin siya, nahihirapan si Maria na ipahayag ang kanyang nararamdaman, na humahadlang sa kanya na sabihin kay Runa na gusto niyang maging kambal niyang kapatid na babae muli. Bago ang cultural festival, magsisimula ang sports festival. Ito ay isang kaganapan kung saan ang pinakasikat na mga mag-aaral ay lumahok sa mga karera ng track. Natural, si Runa ay nakikibahagi, at dahil gusto niyang lumahok din ang kanyang kasintahan, hinawakan niya ang kamay nito at magkasama silang nanalo sa karera. Pagkatapos, nagpakita si Runa at ang ina ni Maria at hindi nag-atubiling batiin si Runa sa pagkapanalo sa karera. Nakita ito ni Maria mula sa malayo at hindi niya matiis na makita ang kanyang ina na kasama si Runa. Kapag nagtatanong ang kanilang ina tungkol kay Maria, walang nakakakita sa kanya kahit saan. Kaya nagpasya sina Ryuto at Runa na hanapin siya. Mabilis siyang nahanap ni Ryuto sa rooftop ng paaralan at ipinaalam sa kanya na hinahanap siya ng kanilang ina. Tumanggi si Maria na sumama sa kanyang ina at sinabihan si Ryuto na iwan siyang mag-isa. Walang intensyon ang bata na gawin iyon dahil gusto niyang maging mabait sa kanya at ayaw niyang nakikita siyang malungkot. Bilang tugon, naging emosyonal si Maria sa kanyang kabaitan at ipinahayag na mahal pa rin siya nito. Wala siyang pakialam kung tanggihan pa siya nito. Gusto lang niyang malaman nito na magustuhan niya ito nang hindi sila mag-asawa dahil karapatan niya iyon. Runa, overhearing ito mula sa mga anino, hindi mapigil ang hindi makaramdam ng sama ng loob, nakakaalam na may damdamin pa rin ang ate niya sa boyfriend niya. Ang pakiramdam na ito ay lumala sa susunod na araw nang si Ryuto ay taos-puso at direktang nagpasya na piliin ang flyer ni Maria kaysa sa kanya. Dahil dito, medyo natarante si Runa nang magsimula siyang maniwala na kung minsan ay hindi nagiging tapat sa kanya si Ryuto, mas pinipiling magsinungaling para mapasaya siya kaysa sabihin sa kanya ang katotohanan na maaaring makapagpalungkot sa kanya. Pagkatapos nito, hindi mapigilan ni Runa na maramdaman na hindi siya sapat para kay Ryuto dahil hindi siya katulad ng mga interes nito, hindi tulad ni Maria na mas may pagkakatulad sa kanya. Dahil dito, gusto ni Runa na wakasan ang relasyon nila ni Ryuto dahil magkasalungat sila. Sinabi niya sa kanya na hindi siya sisigot sa kanyang mga mensahe ng ilang sandali at pagkatapos sabihin ito, tumakbo siya palabas ng paaralan na umiiyak, na itinuturing ni Ryuto bilang pagtatapos ng kanilang relasyon. Sa mga sumunod na araw, nag-iisang nagtatrabaho si Ryuto sa mga flyer para sa cultural festival dahil hindi nagpapakita ng anumang senyales ng buhay sina Maria o Runa. Sa kabutihang palad para sa kanya, pagkatapos makumplito ang kanyang trabaho, nakita niya si Runa at nagpasya na tiktikan siya. Narinig niyang may kausap siya at nag-overthink sa sitwasyon, ipinapalagay niya na lalaki ito. Nakumpirma ito nang maglaon ang sabihin sa kanya ni Akari na si Runa ay nakikipag-date sa isang lalaki sa kolehiyo, dahil nakita niya silang magkasama habang namimili. Nang malaman ito, agad na humingi ng tulong ang bida kay Shugo upang matuklasan ang pagkakakilanlan ng lihim na kasintahan ni Runa. Sa araw ng pagdiriwang ng kultura, dinala ni Ryuto si Shugo sa kanyang paaralan at magkasama, hinanap nila ang lihim na manliligaw ni Runa.
Kabalintunaan, ang manliligaw na ito ay walang iba kundi si Shugo mismo, dahil kinilala siya ni Akari bilang ang lalaking nakita niya kasama si Runa noong isang araw. Nagulat ito kay Ryuto, dahil hindi niya alam na pagtataksilan siya ng kanyang kaklase sa akademya ng ganito. Humihingi siya ng paliwanag. Si Shugo, na walang itinatago, ay ipinahayag mula kay Ryuto na hindi siya ang kasintahan ni Runa o anumang uri. Nagkita lang sila para pag-usapan si Nikoro. Si Shugo pala ang ex-boyfriend ni Nikoro kaya naman nakipagkita ito kay Runa para pag-usapan ito. Inamin ni Shugo na nagkamali siya noong nakipag-date siya kay Nikoro noong high school, at hindi siya naniniwalang mapapanalo niya ito ngayon, sa kabila ng pagnanais. Dahil dito, mas nauunawaan ni Ryuto ang sitwasyong ito, at napanatag ang loob na malaman na hindi si Shugo ang kasintahan ni Runa. Hindi nag-atubiling mag-alok si Ryuto ng payo para sabihin kay Shugo na huwag matakot na tanggihan si Nikoro, dahil malamang ganoon din ang nararamdaman niya, at kung magkikita silang muli, maaaring mamulaklak muli ang kanilang relasyon. Ang payo na ito ay nagpagulo kay Shugo, dahil hindi niya alam na eksperto si Ryuto sa mga babae. Biglang pinutol ni Yusuke at Ren ang pag-uusap ni Ryuto para bigyan siya ng babalan na may problema sina Runa at Nikoro. Lumalabas na dalawang bastos na lalaki ang nanliligalig sa mga babae, sinusubukan silang pilitin na gawin ang isang bagay na hindi nila gustong gawin. Sa kabutihang palad, dumating ang mga lalaki sa tamang oras upang iligtas sila. Lumapit si Shugo at hinawakan si Nikoro sa kamay, idineklara ang kanyang sarili na kanyang kasintahan. Naantig dito si Nikoro, dahil hindi niya inaasahan na bigla na lang susulpot ang dating nobyo para iligtas siya at muling madama na ligtas siya sa mga bisig nito. Ang eksenang ito ay nasaksihan ni Ryuto at ng kanyang mga kaibigan, na naging inspirasyon ni Yusuke na ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Akari. Malamig niyang tinanggihan siya, na sinasabi na hindi niya kayang magtapat sa kanya, nang hindi man lang siya nakikilala ng maayos. Para sa kanya, ang pag-ibig ay hindi tungkol sa pakikipagsapalaran sa mga random na tao at pag-asa na may taong tumanggap, kundi tungkol sa pagtitiyak na gusto mong makasama ang espesyal na taong iyon dahil nasisiyahan kang kasama sila at gusto mong bumuo ng hinaharap na magkasama. Pagkatapos sabihin ito, lumayo si Akari, iniwan si Yusuke na lubos na nawasak sa kanyang malupit at malamig na pagtanggi. Dahil dito naisip ni Yusuke na maswerte si Ryuto dahil nang umamin ito kay Runa, tinanggap siya nito na bihirang mangyari. Dahil dito, napagtanto ni Ryuto na dapat niyang ipagpatuloy ang pahalagahan ng katotohanang may gusto sa kanya si Runa, kaya naman hinanap niya ang buong paaralan upang subukang ayusin ang mga bagay-bagay sa kanya. Kapag nahanap niya ito, sinabi niya sa kanya na anuman ang mga problemang kinakaharap at kakaharapin nila, ang mahalaga sa kanya ay ang kasalukuyan. At sa sandaling ito gusto niyang makasama siya hanggang sa hinaharap. Naantig si Runa sa mga sinabi ni Ryuto at hindi nag-atubiling makipagbalikan sa kanya. Dumaan ang mga araw, at sa isang pag-uusap sa pagitan ng ating mga bida, ipinahayag na sina Nikoro at Shugo ay nagkakaroon ng magandang relasyon bilang mag-asawa, nag-uukol ng oras na magkasama at nag-e-enjoy sa magagandang sandali. Si Yusuke naman ay nagbukod ng sarili sa bahay matapos tanggihan ni Akari. Ang swerte naman niya at sinasamahan siya ni Ren, dahil hindi man siya tinanggihan ng babaeng nagustuhan niya na si Nikoro pala ay may nililigawan siyang iba, kaya dinaranas din niya ang heartbreak. Ngunit nagbago ito nang magpasya si Shugo na makipaghiwalay kay Nikoro, na nag-iwan sa kanya ng labis na pagkabalisa. Hindi nag-alinlangan si Ren na samantalahin ang sandaling ito upang subukang mapalapit sa kanya sa pamamagitan ng pagbibiro. Ngunit pinagsabihan siya ni Nikoro at nagalit dahil sa hindi paggalang sa kanyang sakit. Samantala, kinausap ni Ryuto si Shugo at tinanong kung bakit niya tinapos ang relasyon nila ni Nikoro. Sinabi sa kanya ni Shugo na ayaw na niya itong makasama dahil masyado siyang matindi, at hindi niya ito kakayanin. Dahil nag-aaral siya sa kolehiyo, ayaw niyang malagay sa alanganin ang pag-aaral niya para sa isang babae. Kaya naman naisip niyang pinakamabuting makipaghiwalay, dahil naniniwala siyang si Nikoro ay isang malakas na babae na hindi magdadalawang isip na sabihin sa kanyang mga kaibigan ang lahat para makayanan ang sakit ng kanilang breakup. Kabalintunaan, kapag sinubukan ni Nikoro na magtapat kay Runa, si Runa ang nauwi sa pagbuga dahil naniniwala siyang hindi maganda ang takbo ng relasyon nila ni Ryuto. Nagsimulang umiyak si Runa habang nakikipag-usap kay Nikoro, at dahil pareho silang malungkot,
nagkita sila para bigyan ng isa't isa ng nakakaaliw na yakap at nangakong kalimutan ang tungkol sa mga lalaki magpakailanman. Para naman kay Ryuto, habang pauwi siya pagkatapos ng klase, nakasalubong niya si Maria sa daan. Hindi siya nag-atubiling sabihin sa kanya na iwasan nilang sumakay sa parehong tren at maglakad sa parehong kalye dahil ayaw niyang magkamali si Runa. Sumang-ayon si Maria sa kanya, dahil gusto rin niyang itigil na ni Runa ang pag-aalala tungkol sa relasyon nila ni Ryuto, dahil bago niya ito gustong makasama, pinahahalagahan ni Maria ang kapakanan ng kanyang kapatid. Nang marinig ito, hindi naging masaya si Ryuto dahil pinahahalagahan niya na sa unang pagkakataon ay nasa tabi niya si Maria, tinutulungan siyang pasayahin si Runa. Biglang nakatanggap ng tawag si Ryuto mula sa kanyang kasintahan kaya sinagot niya ito. Habang nakikipag-usap sa kanya, si Maria ay ninakawan ng isang magnanakaw, kaya si Ryuto ay nagmadali upang iligtas, ngunit sa kasamaang palad, nahawakan na ng pulisya ang sitwasyon. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Ryuto ang kanyang tawag kay Runa at sinabi sa kanya na gusto niyang makipag-usap sa kanya tungkol sa isang bagay na mahalaga tungkol kay Maria. Sinabi rin ni Runa na mayroon siyang mahalagang sasabihin sa kanya, ngunit gagawin niya ito bukas. Kinabukasan, gusto munang magsalita ni Ryuto at ipaliwanag kung bakit niya nakilala si Maria noong nakaraang araw. Ngunit bago niya magawa, pinutol siya ni Runa para sabihin ang kanina pa niya iniisip. Sabi niya, break na kami, at gusto niyang tapusin ang mga bagay-bagay dahil nakaramdam siya ng insecure sa ginagawa ni Ryuto na mag-isa kasama si Maria, o kung ano ang maaaring isipin nito sa kanya base sa kanyang nakaraan. Si Ryuto ay naiwang ganap na paralisado, hindi alam kung ano ang sasabihin, at nagsimulang alalahanin ng dalawa ang lahat ng magagandang sandali na pinagsaluhan nila bilang mag-asawa. Ang mga alaalang ito ay nagpaluha kay Ryuto sa unang pagkakataon at hindi gustong humiwalay kay Runa para sa anumang bagay sa mundo. Ipinaliwanag niya na ang dahilan ng pakikipagkita niya kay Maria ay para linawin na hindi na niya ito makikita. Dagdag pa rito, sinabi niya kay Runa na ayaw niyang makipaghiwalay dito, dahil magkamali man sila, ang mahalaga ay sama-samang lumago at sumulong kahit may mga hadlang. Pagkatapos nito, binigyan niya siya ng isang mahigpit na yakap, at ganoon din ang ginawa niya, at pagkatapos na makita siyang umiyak ng hindi mapigilan, humingi siya ng paumanhin sa paghiling na makipaghiwalay, dahil ginawa lang niya ito dahil sa kanyang insecurities. Sinabi niya na hindi niya nais na tapusin ang mga bagay sa kanya para sa anumang bagay sa mundo, dahil hindi lamang niya ito gusto, ngunit lubos na umiibig sa kanya. Dahil dito, nagkasundo ang dalawa, magkahawak kamay at nagsalo ng malambing na halik upang muling pagtibayin ang kanilang relasyon. Ngayon ay masaya na muli si Runa, at maayos na ang kanyang buhay, maliban sa isang bagay, si Maria. Hindi pa rin nakipagkasundo sa kanya si Runa dahil sa tingin niya ay hindi niya kaya, pati na rin siya ni Maria ay hindi payag na gawin ang unang hakbang. Pagkatapos ay sinabi ni Ryuto kay Runa na nais ni Maria na makipagkasundo sa kanya, ngunit naghihintay para sa kanya na gumawa ng unang hakbang. Sa pag-iisip nito kinabukasan, habang si Maria ay nagbibigay ng kanyang presentasyon sa Ingles sa paaralan, si Runa ay tumayo upang palakpakan siya at batiin siya, na tinawag ang kanyang kapatid na babae sa harap ng lahat. Dahil dito ay kinabahan si Maria, kaya't hinailan niya si Runa sa isang tabi para makapag-usap ng sarilinan. Gusto siyang pag-alitan ni Maria, ngunit pagkatapos ay binigyan siya ni Runa ng isang espesyal na bagay na napakahalaga sa kanilang dalawa. Ibinalik niya ang isang hugis galaw na hikaw, isa na pareho nilang isinusuot noong maliit pa sila. Matapos itong ibalik, niyakap ni Runa si Maria at humingi ng paumanhin sa hindi niya pagtanggap sa kanya bilang kanyang kapatid sa unang pagkakataon na pumasok siya sa paaralan, na ipinaalam sa kanya na mahal niya pa rin siya sa kabila ng lahat ng hindi pagkakaunawaan. Salamat sa mga salitang ito, nagpa siya si Maria na patawarin si Runa at humingi din ng tawad sa kanyang mga pagkakamali. Makalipas ang ilang linggo, papalapit na ang Pasko at plano ng ating mga bida na gawing pinaka-espesyal ang araw na iyon sa lahat. Habang ang bata ay nagbabalak na mapalapit pa kay Runa, mayroon siyang iba pang mga plano. Sinabi niya sa kanya na pinaplano niyang muling pagsamahin ang kanyang ama at ina sa tulong ni Maria. Umaasa si Runa na handang tumulong ang kanyang kasintahan dito. Siya naman ay hindi nagdadalawang isip na mag-alok ng tulong hanggat hindi pa nakakaabala, dahil hindi pa rin niya nakikilala ang kanyang ama. Dahil dito,
hindi mapigilan ng ating bida na hindi makaramdam ng labis na kaba nang malaman niyang makikilala niya ang ama ni Runa sa unang pagkakataon at ang kanyang pagkabalisa ay labis na nagsasanay sa kanyang pagbati gamit ang isang malaking rebulto ng Santa Claus. Sa araw ng engranding plano ni Runa na makipagkasundo sa kanyang mga magulang, ang unang dumating ay si Maria at ang ina ng dalaga. Sumunod ay sina Ryuto at Runa, at sa wakas, lumitaw ang ama ni Runa. Sa gulat ng lahat, dumating siya na may kasamang babae, na kanyang kasintahan at magiging asawa. Nang ibinahagi niya ito sa lahat, si Runa ay nagsimulang mawala ng malay at hindi mapigil ang umiyak dahil tuluyang nabigo ang kanyang plano, dahil hindi niya alam na may nililigawan na ang kanyang ama. Bilang isang resulta, si Runa ay ganap na nawasak, kaya nagpasya si Ryuto na ihatid siya pauwi. Kapag dumating na sila, balak niyang umalis, ngunit hindi siya nito pinayagan, dahil gusto niyang makasama niya ito sa masakit na gabing ito. Tumanggi si Ryuto na manatili sa kanya, hindi dahil sa ayaw niya, ngunit dahil alam niyang kung mananatili siya, maaaring mawalan siya ng kontrol. Kabalintunaan, si Runa ang tumawid sa linya, habang papalapit ito sa kanya at humihingi ng yakap, na gustong makasama siya buong gabi. Wala siyang choice kundi pumayag, kaya binigay niya rito ang mga yakap na hinahanap-hanap niya. Sa kasamaang palad, nang yakapin ni Ryuto si Runa, siya ay nahimete, na labis na nag-aalala sa kanya, kaya dinala niya ito sa kanyang silid at nagpasya na alagaan siya buong gabi. Kaya naman, ang mag-asawa ay natutulog ng magkasama sa bisperas ng Pasko, at kinabukasan, nagpalitan sila ng mga regalo. Binigyan ni Runa ang bida ng isang bag na puno ng mga anteng-anteng sa swerte, na maingat na pinili upang magdala sa kanya ng tagumpay sa lahat ng larangan ng buhay. Taos-puso siyang nagpapasalamat sa kanya para sa mga anteng-anteng at naghahanda na ibigay sa kanya ang kanyang regalo. Nakadamit bilang Santa Claus, binigyan niya siya ng isang pares ng moonstone na hikaw. Tinanggap niya ang mga ito ng may labis na sigasig, masaya na malaman na naalala niya ang kanyang pagmamahal sa mga accessories na nagtatampok ng mga buwan. Bukod pa rito, natutuwa si Runa dahil natutuwa siya na nagbihis si Ryuto bilang Santa Claus, isang bagay na ginagawa ng kanyang ama noon. Dahil dito, napagtanto niya na ngayon ay si Ryuto na ang kanyang Santa Claus, at dahil doon, nailabas niya ang hinanakit na kanyang hinahawakan sa kanyang ama. Kinabukasan, kinausap ni Runa si Nikoro sa telepono, sinabi sa kanya na mula noong gabi ng Pasko, gusto na niyang maging mas malapit kay Ryuto kaysa karaniwan. Masaya si Nikoro para sa kanya at ipinaalam kay Runa na ang kanyang nararamdaman ay tinatawag na pag-ibig, at iba ito sa naranasan niya sa mga dati niyang nobyo. Salamat sa mga salitang ito, sigurado si Runa na mahal niya si Ryuto ng buong puso, at handa siyang gawin ang hindi pa nila nagawa noon, ang ipinagbabawal na gawain.